Yung dahilan at bakit bumagsak itong Pigatan Bridge at apat na truck po ang sumama, no, nabagsak at may mga sugatan. Can you give us po the incident report? Ano po nangyari? Yesterday po, 4:30, yung aming community emergency responders sa Barangay Pigatan sent us a video sharing yung incident po. So we immediately coordinated with the Alcala MDRMO to confirm of the incident po. So pinuntahan din po ng Task Force Lingkod Cagayan, Kagyat, yung pangyayari. At yun nga, nakita natin merong apat na truck nga ang batay sa report po ng community emergency responders. Halos magkapanabay yung apat doon sa bridge na bumagsak po. So ito na po yung pangalawang tulay na bumagsak po sa Cagayan Valley region ngayong taon na ito. Ito pong naturang tulay, itong Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan. Naulinigan ko po si Secretary Vince Dizon, Ginoong Rueli, na ito pala ay 45 years na, no? Na 45-year-old bridge na ito, na hindi naman natin malinaw kung ito ay na-retrofit na, kung paano ang maintenance po nito. Ang aking katanungan, dito po sa ganitong sitwasyon, yung sabay-sabay nga itong apat na truck, sa paunang investigasyon o dito sa initial fact-finding po natin, yung ganito po ba, walang ang pagkakaalam natin supposed to be, may weight, di ba? Na yung, yung mga truck natin. Maximum weight. May maximum weight. Capacity. Titimbangin muna sila. Or is it the fact na sabay-sabay yung apat na tumawid sa tulay, Ginoong Rueli? Yes, ma'am. All roads and bridges may load limit po nilalagay ang DPWH, ma'am. So, doon sa pangyayari po, hindi po na pa kami pwedeng magbigay ng conclusive report. We're waiting for the investigation of DPWH at saka kanilang conclusive report din po, ma'am. Kasi this is the only major highway we have dito sa Cagayan going towards the northern municipalities and going towards Ilocos Norte. So, it's very usual na lahat ng mga trucks po natin ay dumadaan dyan, delivering their commodities. At the same time, as Secretary Dizon has mentioned, this is almost 5 decades when this was constructed. Yung anticipation ng load, I think, hindi pa anticipated sa design niya. Kaya ang load limit po nito, 18 tons lang. 18 tons. Pero ilan yung ito, pag susumahin mo, meron na po tayong approximate na cumulative weight po nitong nagdaan na apat? Well, may mga loads din kasi, ma'am. But usually, ang dumadaan dyan, ma'am, mga dump trucks na may load na mga aggregates of 24 cubic, or that would be equivalent to 25 metric tons, ma'am. So, hindi unusual yung dumadaan yung mabibigat dyan na mga truck, ma'am. Pero Sir Rueli, no, ito nga, sabi nyo nga, it's almost 5 decades, 50 years old. Pero po, nung October 2024 lang, ang itong bridge na ito ay na-certify ng DPWH na in good overall condition. So, would you know kung bakit po nabigyan po ito ng rating na good overall and yet bumagsak? Of course, no, I know you're investigating, but sa preliminary na na pag-iimbestiga niyo po, may nakikita ho ba kayong kadahilanan bakit ho ba nabigyan po ng good overall condition and yet 1 year after, ito nga, no, bumagsak na itong tulay na ito? Yes, ma'am. Doon sa assessment po ng DPWH, that's based on what it has been designed. 18 tons. 18 tons. So, yun doon lang po yung barometro niya. Ang load capacity ng mga dumadaan dyan is not part doon sa kanyang good condition na assessment. So,
I think yung pagkakadesign kasi nito 5 decades ago is not anticipating kung ano magiging Pabigat. load bearing ng mga